Welcome sa ating podcast. Ito ang JCA Law After Office. Dito, pinag-uusapan natin ang mga impormasyong maaaring may kaugnayan sa immigration dito sa Canada. Ito nga aming second portion ng ating different format ng ating podcast. Ito ay magtatalakay sa mga experience mismo natin mga kababayan na pag-uusapan natin, Attorney Jake, kung paano natin ito matutulungan ang ganitong problema. Isang nga sa experience ng mga aplikante natin, itong pag-declare nila ng maling impormasyon sa kanilang immigration application, Sir Jake. Misrepresentation. Ano ba ang nakapaloob sa misrepresentation na ito, Sir Jake? Okay, so ang pinaka-issue kasi, ito, share natin yung kwento ng isa nating Kliyente. Siyempre, hindi natin mabanggit. Itatago na naman natin sa pangalan. Anong pangalan natin? Anong pangalan na ibibigay natin sa kanila? We will keep it confidential, of course. Pero yung kanilang problema, hahanapan natin ng kasagutan. Okay. So anyway, ang nangyari nito, nung temporary resident pa lang siya dito, from I think student, Right. And then naging worker siya. Meron siyang hindi na i-declare na refusal sa US, outside Canada naman. And somehow, yun yung payo sa kanya nung consultant niya. And then, siya naman, sinunod niya. So, nung una, okay lang. So, kahit papano, it kind of worked in the sense na na-issue naman siya ng study permit. Kaso, doon na nag-start eh. So, hindi niya dineclare sa study permit. Ngayon, nung nag-apply siya ng work permit, hindi niya na naman dineclare. So, yun yung naging issue. And then, up to the point na kailangan niya na ng mag-apply ng PR, May invitation na. And then, ngayon, nandun yung dilemma. So, ngayon, hindi pa rin ba nila i-declare yon? May chance, mas mahigpit na. Alam niya rin na mas mahigpit na ang evaluation sa PR kasi nga permanent na yon. Right. So, may possibility na malaman na hindi niya dineclare, and totoo naman, it can be a cause for refusal, plus may 5-year ban pa. Napakabigat nun. Kasi syempre, para bang niloko mo yung gobyerno Para gusto mo mag-apply, gusto mo mag-PR, pero hindi ka, yung magsabi lang ng totoo, hindi mo magawa, di ba? Yung refusal, hindi mo mailagay, totoo naman nangyari, tinatanong ka, na-refuse ka na ba? And sabi mo, no. Kumbaga, so yun yung issue natin. And doon, medyo marami tayong makukuhang aral. Hindi porket consultant, Sir Jake, Exactly, so that's one thing. Right. Yeah. Ang nagsasabi, nag-uudyok sa'yo, uy, no ang isagot mo dyan. Yeah. Or yes. Self-act mo pa rin ito. Exactly. So yun. So kumbaga, hindi natin pwedeng sabihin. Ito, marami na rin tayong clients or experience na nangyari ito. Lagi nila sinasabi, sabi ng consultant ko sinunod ko lang siya. Hindi nyo pwedeng gamitin na, hindi ubra yun. Yun na lang po, we have to accept that na yung mistakes nga ng consultant nyo, mistake nyo din. Yeah. So hindi pwedeng sabihin, sumunod ka lang or wala kang alam dyan. Application mo yun Hindi naman application ng consultant mo. So yun yung isang take away din natin dito. Hindi porke sinabi ng consultant, susundin mo. Application mo pa rin yan. Kasi yung application ng immigration, Sir Jake, it's a progress, from this hanggang magiging PR, nadadrag yung record mo. Right. So, I think yun yung parang second take away natin. Hindi porke nakalusot ka dun sa una, dun sa susunod or mga susunod pa, makakalusot ka din. So, series kasi yan ng application. And then yun nga, once you take up certain position, mahirap nang baguhin. Kasi nga, dati sabi mo, wala. Ngayon, meron na. So, parang ano ba talaga? So, kumaga, mahuhuli ka na either nagsinungaling ka or yun nga, nag-misrepresent ka or negligent ka dun sa pagsagot nung form mo. So, by the way, kahit negligence, kahit hindi mo sinasadya puno, pwede ka pa rin makonsider as nag-misrepresent kasi responsibility mo yun. Ikaw ang dapat sumagot ng tama doon sa form mo. So, yun lang din. Hindi porke nga nakalusot ka doon sa una, makakalusot. Isipin mo yung long term mo, lalo na yung PR mo. Pagdating doon sa PR, yun yung pinaka-importante, syempre, di ba? And then, nag-declare ka na ilang beses na, 2 times, 3 times na, nasabi mo, hindi, wala akong refusal. Then, all of a sudden, sabi mo, sorry,
meron pala. So, parang, paano mo ma-explain yun? Ano yun? Nakalimutan mo? Selective amnesia or something like. Anyway, so yun yung isang take-away din natin dito. Maging maingat sa application natin sa simula pa lang. Sa atin nga dito, kumbaga, yun ang ina-advise natin kung sa atin dumaan yung client na yun. So, hindi natin siya papayagan magsinungaling. Kumbaga, kung meron mang issue or kung meron kang doubt na para bang nagdadalawang isip ka kung ano, i-declare ba natin to or what, get sound advice muna doon para at least alam mo kung ano yung dapat na maging strategy. Pero sa atin naman dito, lagi nga natin sinasabi, lagay mo yung totoo and then explain na lang natin. Kasi usually, na-explain naman yan. Gusto ko malaman, Sir Jake, ano kaya the reason behind? Bakit kailangan nilang hindi i-deklara na may mga refusal sila? Minsan kasi natatakot si aplikante na i-declare yung refusal kasi nga iniisip nila din, pag na-refuse, ibig sabihin may mali or something. Ibig sabihin, dapat ma-refuse ka rin dito sa ina-applyan mo. So, although may sense yun, pero ang gusto lang naman malaman ng Canada doon, kung na-refuse ka dun sa ina-applyan mo noon sa ibang bansa, ano ba yun? So, gusto rin malaman ng Canada, ano ba yung cause ng refusal na yun? Para lang maintindihan ni Canada. At baka lang din, yung cause ng refusal na yun, cost din ngayon sa application mo ngayon, cost din para ikaw ay may refuse. Kumbaga, Canada is just gathering information. Kasi nga, magde-decide sila kung aaprubahan ba nila yung application mo or not. So, yun lang naman ang gustong malaman ng Canada. Pero, in some cases nga, yung cost for refusal doon sa ibang bansa, hindi naman yun cost for refusal dito sa application mo ngayon sa Canada. So, okay lang yun. Kung gano'n ang nangyari, explain mo lang, na-refuse ka dahil ganito. Pero ngayon, nag-apply ka nga dito sa Canada, baka naman hindi importante yun, parang gano'n. Pero we leave it to the officer. We leave it to Canada to make that determination or decision. Pero tayo, we can only supply information. And then yun nga, pwede nating i-package yung information na yun, pwede nating i-explain in the sense na mas katanggap-tanggap dun sa officer at para bang isipin ni officer, okay na, na-refuse ka dun sa ibang bansa pero okay lang sa amin yun. Parang yun yung gusto nating gawin dun sa application natin. Mag-ingat, no? Kasi hindi lang Canada, may iba't ibang bansa. May tinatawag tayong 5IC information sharing. So may mga bansa kinabibilangan ng Canada na nag-share sila ng information. So, yung US, UK, Australia, New Zealand. So, 5 countries na nag-share sila ng information. So, pwedeng kumuha ang Canada ng information sa mga other countries na yon. So, bagamat hindi nga rin guaranteed kasi pwedeng hindi na gawin ng officer yun. Nasa officer kasi lahat eh. Kung mag-iimbestiga pa ba siya, i-double check niya ba or what. Pwede kasing minsan, mo na, naniniwala na ako sa sinasabi mo. Parang ganun. Pwede niyang gawin yun eh. Hindi ko na to checkin, basta sabi mo. Kasi yun din naman yung value ng form eh. Kaya ka nga naglalagay ng information doon kasi pagbabasihan ng officer yon. Pero kung gusto mag-investigate ng officer, pwede niya rin gawin. Pero the fact is, hindi naman kayang imbestigahan ng officer lahat eh. So there are times na para bang they just take it as it is. Kung ano sinabi mo, sige na, mukha namang totoo yung sinasabi mo, maniniwala na kami. Pero again, it's not guaranteed. Kasi what if yung officer nag-check siya, like in case nga dun sa client natin, paano kung chinek niya dun sa counterpart niya dun sa US? Totoo ba yung sabi nitong client na to? Sabi niya, hindi daw siya na-refuse. Totoo ba? Pwede siyang mag-gather ng information. Kung ang feedback na lumabas, hindi, na-refuse yan, itong ganito. So, misrepresent, mahuhuli ka. So, wag na tayong umasa na hindi nila makikita. Sometimes nga, makakalusot, alam naman natin yun, nangyayari yun. Pero sometimes not. Do you want to take that risk? Wag na, it's too much. So, it's better na explain mo na nga lang ano ba nangyari. So, yan, importante din na lumapit ka sa tamang lawyer or consultant na makapagbigay sa inyo ng tamang advice. Para ikaw mismo, on your own, naiintindihan mo ano ba yung risk na pinapasukan mo. Okay nga ba na wag mag-declare or wag mo na nga bang i-declare na na-refuse ka? It's up to you. Ultimately, that will be your decision. But at least, kung nagkaroon ka ng magandang usapan dun sa consultant mo or lawyer mo, at least, ikaw mismo, alam mo kung ano bang dapat para sa'yo. Just take note, misrepresentation is a violation against IROPA, Immigration, Refugee and Protection Act, Sir Jake. Ano ang mga penalidad, Sir Jake, pagka ganyan? Refusal, definitely. So, yung application mo, mare-refuse. Plus,
yung 5 years na ban. Pag nandito sa Canada, meron bang Pwede kang kaakibat yan? i-deport, pwede kang i-remove. Pauwiin ka, basically. And Wala then, ka na tuloy, ano. maalis ka dito. Yeah, tsaka, you have to wait 5 years. Then, they can still reapply. Makakabalik pa even. naman niya. Pero, palipasin mo muna 5 taon. Yun yung parang matagal-tagal penalty rin. sa'yo, punishment sa'yo. Yeah. And marami na rin tayo mga clients na nagdaan dyan. So, we know it's real. Talagang, yun ang penalty na pinapataw ng Canada sa mga nag-misrepresent. And again, yung ibang naririnig natin, sinasabi, hindi naman ako yan, hindi ko alam yan. Yung client, yung consultant ko ang nagsabi niyan or ang nag-submit. It's your application, kumbaga. So, hindi ubra yun. Alam na natin yun na hindi pwedeng ganun ang palusot natin. Dahil hindi sinasadya, intentional man or hindi, Sir Jake, Pati yun din. hindi ba natin pwedeng... Pwede rin yun. Yan, naririnig din natin yan na hindi ko naman sinasadya. Sorry. Right. Hindi rin enough yun na reason. Kasi, again, it's your application. It's your responsibility. Ikaw may control niyan. I-research mo. Ikaw nakakaalam yan, hindi naman yung officer. So, make a point na yung nilagay mo doon, tama at hindi ka negligent. So, sinasadya man o hindi. So, kahit hindi sinasadya, pwede maging misrepresentation pa din yun. Okay, I will ask Attorney Jake on behalf of the client, siguro Sir Jake, pwede bang i-apila ng isang immigration lawyer ang misrepresented na client, Sir Jake? Of course, pwedeng i-apila, pero ang question dyan is, malakas ba yung kaso mo? Pwedeng i-apila, pero kung kumaga gross negligence, talagang pabaya ka or talagang totoo naman nga na may maling sinabmit, medyo mahirap ilaban yun kahit i-apila mo. Hindi ka mananalo doon. Meron kasi nga minsan talaga nakakarinig tayo na wala talaga daw silang kaalam-alam kung anong sinabi. Kumbaga, wala silang access daw. Hindi naman sila binibigyan ng access. Nagtiwala lang sila. Well, okay, pwede mong gawin yun. No problem. If you want to do that, go ahead, do that. Pero kung, yun nga, lumabas doon sa result ng IRCC, sabi, may sinabit ka na fake. You cannot deny it na hindi mo alam. Kahit hindi mo talaga alam, well, di ba, representative mo yung nag-submit. Di ba? In-appoint mo siya, di ba? So, that's your mistake. You have to accept kung ano man yung maging resulta nun. Hindi mo pwedeng sabihin, consultant ko yung nag-submit eh. That's not an excuse. So, yun lang. By the way, we don't only refer to documentation, ang misrepresentation. Lahat, pati yung mga proof, Sir Jake, mga other documentation aside sa declaration ng mga non-refusal ng mga US visa mo, hindi lang po doon nakapaloob ang misrepresentation. Ano pa ba, Sir Jake? Saan bagay pa? Actually, anything na material na pwedeng mag-cause ng error doon sa pag-decide ng officer. So, meaning, pwede magkamali yung error dahil sa ginawa mo. So yun, at its most basic, yun yung ibig sabihin ng misrepresentation. Kasi meron kasi nabit na document or doon sa form, meron kang nilagay na could cause the officer to make a mistake, an error doon sa decision niya. Ang example is, yun nga, dapat i-refuse ka. Pero dahil meron kang mali o pineke, na-approve ka niya. Misrepresentation yun, definitely. So, yun lang yung pinaka-definition ng misrepresentation. Anything that can cause the officer to make an error doon sa administration ng law, immigration law. Right. So, para hindi maasaalang-alang ang inyong mga status dito sa Canada, mabutihin nang maging magpakatotoo kayo at siguraduhin kumpleto ang mga dokumento. Mag-ingat din sa pag-fill up ng mga application forms, Sir Jake. Definitely. Right. Definitely. Final takeaway, Sir Jake, on this. So, yung application nasa inyong kamay. Kayo ang decision maker. It's your application. It's no one else's application. It's your application. Pwede kayong mag-hire ng consultant nyo or representative. But it doesn't change the fact that it's your application. So, yun lang. Pumili ng tamang representative. Magkaroon kayo ng discussion. And kayo din ang ultimately magde-decide, okay ba yun? May sense ba yung sinasabi? Yung mga nire-recommend sa inyo, na halimbawa nga, wag ilagay yung mga refusal. Kayo na mag-isip. Hindi ba kayo, nagtaka doon? Bakit? Anong klaseng
representative ito, parang may mali yata yun dun sa advice niya, di ba? Parang kayo na rin yun mag-decide. And it's up to you kung if you want to go ahead with that, you take the risk. Yun lang naman. You Right. take the risk. You own it. Or yun nga, you find another consultant na sa tingin mo mas angkop dun sa mga pangangailangan mo. So, yun lang po. Yeah, nandito lang naman ang JCA para umalalay sa Yeah, inyong mga so, application. So, yun lang ang, at least dito sa atin, masasabi natin sa mga nanonood or mga naghanap ng consultant or representative, we spell it out. Kumbaga, kung ano yung negative, positives, everything. Right. Transparency. We are transparent. Kung sa tingin natin may problema, we'll let you know. Hindi natin iiwasan yon. We'll give you options. Minsan yung mga options hindi madali. But at least aware ka sa kung ano man yung pagdadaanan mo. Meron kang awareness. Ngayon, kung sa tingin mo, ayaw mo nun at gusto mo ng ibang klaseng solusyon na hindi namin kayang ibigay, maybe that's the time na hanap ka ng ibang representative mo na ibang pathway or ibang solution, maybe out of the box, sabihin natin solution ang pwedeng i-recommend. But ultimately, it's your decision nga kung sino yung gusto mong sundin. Right. Ayun, maraming salamat uli Attorney Jake sa makabuluhang impormasyon na naman. No? Again, ang paalala lang sa inyo, mag-ingat, magpakatotoo sa inyong mga application, lalo pa when it relates to your immigration status dito sa Canada. Salamat, Pen. At ayun lang po. Yeah. Hope to see you again soon. Muli, kasama si Attorney Jake, ako si Josephine Tamon Bacani, nag-iiwan sa inyo lahat ng magandang araw at maraming salamat.